Gandang araw mga kapatid. So ngayon discuss natin yung ating part 1 ng transformer. And una nating i-discuss is paano ba mag-size ng transformer. And ano ba yung bakit ba kailangan natin mag-size ng transformer? So kung ang system mo is needs some specific voltage level, for example for your low voltage distribution panel, at ang iyong available voltage source or tapping bus is higher voltage, for example a medium voltage switchgear, so kailangan mo magkaroon ng isang transformer na magsusupply sa iyong low voltage distribution panel. And ito yung i-discuss natin ngayon, yung how to size transformer. So ano ba yung mga parameters to determine bago ka mag-purchase ng isang transformers? So una dyan, pinakamahalaga ay yung size of transformer. Syempre yung iyong power rating, yung iyong VA or MVA rating ng iyong power transformer. Second is yung primary and secondary voltage rating. Yung primary voltage is ito yung rating ng iyong voltage kung saan meron kang available na tapping bus. Ito yung available sa iyong area or electrical room kung saan mo itatap ang iyong transformer. Secondary voltage rating naman, ito yung voltage rating ng iyong loads o yung panel na itatap mo sa iyong transformer. Third, yung taps. Normally may 5 taps yan. Ito yung tap changer na tinatawag. So to control your voltage level sa secondary bus. Okay? Yung pang-apat ay yung phase ng yung transformer, kung ito ba ay single phase or 3 phase. Mahalaga yan. Sunod yung impedance voltage o yung commonly known as percent say ng transformer. Kasi with that, malalaman mo kung ano yung minimum required kike rating ng mga circuit breakers mo na ilalagay sa iyong distribution panel. At the same time, with your impedance voltage, pwede kang makapag-compute ng iyong voltage drop dito sa secondary side ng iyong transformer. Napakahalaga nun, lalo na sa iyo kapag ang mga loads mo ay mga induction motors. 6 is transformer vector group. Alin ito? Ito yung vector group kung saan mo malalaman ang connection ng iyong transformer. For example, ang iyong DYN11 means yung primary side mo is delta connected, secondary side mo is Y connected, and yung N means neutral. Pwede mo siyang gamitin as ground, system grounding, solidly grounded system, or resistance grounded system. Yung 11 means vector clock. Ito yung nagsasabi ng iyong phase shift ng iyong transformer, and with that your vector clock, malalaman mo rin yung connection ng iyong primary at saka secondary wiring or terminal wiring. Yung 7 is yung iyong type of cooling. Yung ONAN o ONAP para sa mga oil immersed transformer. ONAN means oil natural, air natural. Yung ONAP, yun yung may fan sa yung transformer, yung oil natural, air force. Next is yung transformer type, kung dry type or oil immersed ang iyong transformer. At yung huli, yung installation, kung ito ba ay pole mounted or pad mounted. So alin ba yung mga data na kailangan mo para makapag-size ka ng transformer? So
So pinakamahalaga dyan yung actual load current or yung full load current. Okay. Second is yung demand and diversity factor ng iyong load, ng iyong panel na ikakabit sa iyong transformer. Ano ba yung demand load? Ano ba yung diversity factor? Mamaya i-discuss natin yan. Type of loads, kung ito ba ay continuous or non-continuous, resistive or inductive. Mahalaga din yan sa pagsasize ng iyong transformer. At yung pangapat ay other pertinent data such as voltage, power factor, code for motors, and type of connection. Okay? So, meron mga standard rating ng transformers na ibinigay si IEEE or yung ANSI C57-1200. Dito, yung mga single phase ay merong mga minimum na 5 kVA at ang kanyang maximum ay 33,333 kVA. Sa 3 phase, i-times mo lang lahat ng 3. Times 3 mo lang lahat itong single phase. Magkakaroon ka ng 3 phase kVA rating. Ito yung ating sample ng single phase. At ito yung sample ng ating 3 phase. Pero pwede kang mag-arrive o makagawa ng 3 phase gamit ang iyong tatlong single phase or dalawang single phase. Okay? So ito na tayo. Paano ba mag-size ng transformer? So for example, we have this panel MDP001 and ang kanyang voltage rating ay 230 volts. Ito, system voltage 230 volts. Pero sa system mo, ang available tapping point ay 6.6 kV bus. So, kailangan mo mag-size ng isang transformer. And paano ba gawin yon? So, with this given na load schedule ng ating MDP001, so meron tayong circuit number 125. At ang kanyang loads ay mga distribution panel din from DP1 up to DP4. And meron daw siyang isang spare and lahat sila 3 phase. Na-determine din yung ating connected load and also the demand factor of the per load per distribution panel. And applying the demand factor to the connected load, we have what we call demand load. Okay, so to determine yung demand factor ng iyong panel na MDP001, so this is the total demand load divided by the total connected load. Ito yung tinatawag na demand factor. Okay, diversity factor naman, mahalaga ito para sa pagsa-size ng transformer kasi hindi ibig sabihin ng yung 2088.9 amperes mo ay talagang niloload ni transformer. Okay, so yung diversity factor is yung sum ng maximum loads per distribution divided by yung maximum demand load, which is actually the total demand load ng iyong transformer. Okay, so makakompute natin yung diversity factor by dividing 2088.90 or yung total connected load divided by sa total demand load na 1736.98. Meron tayong diversity factor na 1.20. And yung total demand load, ito yung talagang loadings ni transformer. So makukuha mo yan kapag i-divide mo ang iyong demand load divided by 1.2. So magkakaroon ka ng total demand load na 1444.35. At dito ka mag-i-start ng sizing ng iyong transformer. For the diversity factor,
meron sa typical calculation, meron tayong ginagamit na table from IEC 61439 na meron ng diversity factor, given diversity factor. For example, you have a distribution panel na merong 2 to 3 circuits. So meron daw tayong 1.11 na diversity factor. Kapag ang distribution natin ay may 4 to 5, may 1.25, 6 to 9, meron tayong 1.4, at above 10 we have 1.67 na diversity factor. So mapapansin natin dito yung ating distribution with 4 to 5 circuits, we have 1.25. Balik lang natin doon sa ating calculation. So dito sa ating calculation, ang ating circuits ay mayroong 5, ang ating panel ay mayroong 5 circuits. So ang diversity factor natin calculated ay 1.2. So malapit siya doon sa typical value ng IEC or yung diversity factor given by the IEC 61439. So pwede na natin gamitin yung 1.2 or yung 1.25. Gagamitin natin dito is yung ating calculated na 1.2. Actual kasi siya. So for the sizing calculation, so yung total demand load is yung demand load divided by the diversity factor. So we have a total demand load ng 1,736.98 yung kanina, and divided by 1.2. So we have 1,444.35 amperes. Ito yung total demand load ng ating transformer. So to size naman yung transformer, so for the oil immersed transformer, normally ginagamit natin dyan is 80% loading lang sa practice. So sa pagsa-size natin, 125% ang kanyang equivalent. So katulad din ito ng itong formula na ito is katulad lang din ng dinivide mo siya ng 0.8, kasi ang inverse ng 0.8 or 1 over 0.8 is 125%. So parehas lang. So ang current ng transformer natin is 1,805.44 amperes. Convert lang natin yan sa power using power formula, dahil 3 phase siya. Square root of 3 times yung IT times secondary voltage divided by 1,000 para sa makakuha tayo ng kVA rating. So direct substitution. So meron tayong 719.21 kVA. So kung titingnan natin yung from IEEE kVA rating, ang malapit yan ay 750 kVA. 6.6 kV to 0.23 kV. So dahil may primary voltage, ang ating available tapping point ay 6.6 kV ang ating gagamiting primary voltage, at ang ating 230 volts ay yung voltage rating ng ating main distribution panel. So pag nga pala kayo magsusulat ng voltage rating ng transformer, dapat same ang kanyang unit. So kung ito ay 6.6 kV ng primary mo, dapat kV din ng iyong secondary. So yung 230 volts, convert mo lang ng kV, that is 0.23. If you will use the V unit, so dapat ito ay 6,600 volts to 230 volts. Yun yung inilalagay sa mga TDS. And then ang ating vector group, DYN11. So nagpili ako ng delta primary, Y secondary, at ang N ko is nakalabas. Gagamitin ko yan as grounding system. At yung vector group ko ay vector clockwise 11. So 3-phase transformer, kasi 3-phase yung requirements ni MDP 001. So to check
If the transformer is at 80% loading, pasok. So i-convert mo lang itong total demand load sa kVA rate, sa kVA. So equivalent yan is 575.37 kVA. Divide mo lang yan sa selected transformer rating, so times 100, so may 76.72% na loading. So pasok ang 80%. So with that, pwede natin sabihin na suitable yung 750 kVA. Okay. So yung MDP 001 ay may kailangan ng 750 kVA na transformer. Now, paano naman kung malalaking motor ang gamit ng load mo? So paano isa-isang transformer niyan? So iba yung atake diyan sa pag mga motor load, kasi ang motor load ay may starting current, which is very critical sa pagsasize ng transformer. Kasi kapag maliit ang transformer na napalagay mo, pwedeng hindi mag-start ang iyong motor. Bakit? Dahil once na nag-start ang motor at maliit ang iyong transformer supplying the motor, kakaroon ka ng voltage drop dito sa iyong secondary. And kapag nangyari yon, masyadong mataas ang voltage drop mo, pwede niyang hindi may start through dun sa iyong mga control transformer. Kapag masyadong mababa ang voltahe mo dito, so hindi enough iyon para sa iyong control voltage, and magiging effect noon is hindi niya kayang i-start ang motor. Mapatay niya yung starter. Okay? So, paano ba siya i-size? So consideration number 1 para sa transformer sizing kapag motor loads, the running amperes or the running current of the motor should not exceed 65% of the transformer full load ampere rating. So dapat daw kapag ang iyong running amperes or yung load running amperes ng iyong motor should not exceed 65%. Consideration 2, dapat ang iyong voltage drop sa terminal ng transformer, na katulad na na-discuss ko kanina, should not exceed 10%. Ito yung formula para ma-solve natin yung voltage drop or makalculate natin yung voltage drop at the secondary transformer. So motor lock rotor current, yung inrush current divided by transformer secondary full load current, multiply mo siya sa impedance voltage ng iyong transformer. So let's do some sample calculation. For example, meron tayong 250 HP motor na code B. Mahalaga yung letter code ng motor to determine the inrush current ng iyong motors. Power factor, very critical data din. So to determine the full load current of the motor, gagamit tayo dyan ng PEC table 4.30, 0.14.4. So as per PEC 2017, ang 250 HP at 460 volts ay equivalent sa 302 amperes. To size the transformer kVA rating, so 302 divided 65%, meron tayong 464.62 amperes. So i-convert mo lang yan sa power, so meron kang 370.18 kVA. So pinakamalapit yan as per IEEE standard rating is 500 kVA. Okay, so same 6.6 kV, 0.46 kV ang ating secondary voltage. So 4.12% typical value ng isang 500 kVA impedance voltage yan. And yung ating vector group, syempre 3 phase. So ito yung typical rating ng isang liquid filled self-cooled transformer
So for 500 kVA meron tayong 4.12% at meron tayong extra ratio na 3.85%. Okay, next solution is check if the provided transformer can handle the motor starting. So na size na natin ang transformer based on the running load ng ating motor. So i-check naman natin yan. Next is yung kaya bang i-start ng transformer yung ating motor. Okay, how to do that is simply know the voltage drop percentage doon sa secondary ng iyong transformer. Paano gagawin? Kailangan mong malaman yung inrush current ng iyong motor and yung iyong full load current ng transformer mo at secondary. Then given na naman yung impedance voltage, so direct substitution na yan. So to calculate the motor lock rotor current ng motor na may code B, so gagamit tayo dyan ng table for code letter ng iyong motor, NEMA code letter. Sa PEC meron din yan, same lang naman yon. So in this case we will use the NEMA code para sa talaga manufacturer's data siya. So yung letter code B, motor has 3.15 to 3.55 lock rotor kVA per HP. Ito yung multiplier niya, minimum at saka maximum lock rotor kVA per HP. So ang i-consider natin dito is yung maximum lock rotor kVA per HP. Multiply mo lang naman yan sa full load current ng iyong motor to determine your inrush current. So may video tayo dyan kung paano ba ang calculation ng inrush current. So simple, ito lang naman yon, yung lock rotor kVA per HP multiply by the full load current of the motor. So in this case we have 1072.1 amperes na inrush current ng 250 HP motor. Next is kailangan mong i-calculate ang transformer full load current at the secondary. So based on the power formula, so ito lang yun, 500 kVA times 1000 kasi kVA rating siya, divide mo sa square root ng 3 times 460 volts yung secondary voltage nya. So meron kang 627.55 amperes. Calculate the voltage drop percentage at the terminal of transformer. So meron ka nitong formula, direct substitution lang yan. So meron kang 7.04%. Dahil mababa siya sa 10%, so yung 500 kVA transformer can start your 250 HP motor. Okay, kuha nyo yan, ganyan ang pagsa-size ng transformer kapag motor ang load. Ito yung sinasabi ko na NEMA code letter for AC motor. Kung gusto nyo malaman yung calculation ng inrush current, may video tayo under dun sa Understanding Motors template. Nandoon, panoorin nyo na lang and sana makatulong. And again, this is the table we use to determine the inrush current of the 250 HP motor. Okay, paano naman daw kapag ang transformer mo ay may load na multiple motors, malalaking motor yan. So for example, we have one 250 HP motor at saka dalawang 100 HP. So the same code letter, paano isa-size yan? So it's simply, pagsa-size nyan is yung isa-size mo muna yung pinakamalaking motor, kuhanin mo yung transformer nya katulad ng calculation natin sa single motor. And then after, kapag nakuha mo na yung kVA rating sa pinakamalaki mong motor, i-add mo lang yung kVA rating ng iyong remaining motors. Yun lang. So in this case, we have 500 kVA yung kanina na sizing natin sa 250 HP.
plus 2 na 124 amperes. So ito yung 124 amperes, ito ay based on the PEC for 100 HP motor times 460 na bus times square root ng 3 divide 1000. So parang kung lang yan, power formula. So with that, meron tayong 500 kVA plus 127.59 kVA. So we have a total of 697.59 kVA. So pinakamalapit yan based on the IEEE typical rating is 750 kVA. So the same pa rin, 6.6 kasi ang ating tapping point. Ang kailangan ng iyong motor ay 460 volts. So typical value 5.19%. DYN11 ang ating vector group and 3-phase transformer. Okay, that's all. Thank you for watching. This is Cleo Mento TV, and God bless.